matapos kumalat ang post nito na nagbebenta umano ito ng lote sa langit sa halagang $100 per square meter. Isang larawan ng mansyon na nakapwesto sa kalangitan kung saan isang pamilya ang naglalakad patungo roon ang makikita sa post. Sa kaliwang bahagi, mayroon ding bersikulo mula sa Biblia. At sa kanang bahagi naman ay mga bank details o mga mode of payment kumbaga. Ang Iglesia del Final de los Tiempos o sa salin sa Ingles, Church of the End Times, ay pinumumunuan ng isang pastor na naninindigan na siya raw ay binigyan ng pahintulot ng Diyos na magbenta ng mga lupa sa langit nang makatagpo niya ito taong 2017. Dagdag pa niya, panigurado raw na may pwesto sa langit ang sino mang bumili sa kanya at mayroon pa siyang inihaing mga lote na malapit daw umano sa trono ng Diyos. Well, obviously, that's not from God. Alam nyo, nung napanood ko yan, ang unang pumasok sa isip ko is fulfillment of prophecy. Kasi kapag napanood yan ng mga unbelievers, ano ba unang magiging reaksyon nila? Malamang, tatawanan tayo. Pagtatawanan tayo. Sabi sa Bible, in the last days, there will be scoffers and mockers. Kasi madaming unbelievers or yung mga hindi naniniwala sa Diyos, na ang reason nila kaya hindi sila naniniwala sa Bible, hindi sila naniniwala sa religion is because business lang yan. Ganun mga dahilan nila. Business lang yan, religion na yan, pera-pera lang yan. Yung church na yan, pera-pera lang yan. Para yumaman sila. Then, may mga gentong video na kumakalat na, alam mo yun, mga nagkiklaim, professing Christian, nagkiklaim na they are servant of God. Pero yung mga tinuturo, straight from hell. Galing sa hell yung tinuturo. Kaya imbis na lumapit sila sa Diyos, hanapin nila ang Diyos, nawawalan sila ng gana kapag nakakita sila ng mga ganitong video. Kasi, totoo, di ba? O, pera-pera lang yung mga yan eh. Pero itong, kailangan nyo pong tandaan, hindi po lahat ng tao nagsasabi na they are servant of God. May mga church, they are follower of Jesus. Totoo na. No? Kaya nga importante na magbasa kayo ng Bible para malaman nyo ang katotohanan. Kasi paano nyo madidiscern yung totoo sa hindi? Kung in the first place, hindi nyo alam ang katotohanan. Alam nyo, trabaho ni Satan yan. Gumagamit siya ng tao, ng mga taong professing Christian, servant of God. Pero ang itinuturo straight from hell. Unbiblical. Sipin nyo naman, $100 per square meter. Walang ganun sa Bible. Salvation is a free gift of God. Libreng regalo, libre. Binibigay sa atin ng Diyos. Wala kayong dapat bayaran para lang ma-secure yung spot nyo sa heaven. Walang ganun. No, sabi ni Jesus, in my Father's house are so many rooms. Kaya no, in my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am, you may be also. Narinig niyo yun? Ang Panginoong Hesus mismo ang magpiprepare ng place para sa atin. And kapag nag-prepare daw siya ng place para sa atin, siya mismo ang kukuha sa atin para dalhin tayo doon sa place na yon. No? Wala namang sinabi dyan na I will prepare a place for you and I will come you and give me $100 per square meter. Walang ganun. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya kung ikaw nagda-doubt ka sa faith mo kay God dahil sa mga gentong turong naririnig mo sa ibang churches, yes, may mga churches na ganito talaga nag-e-exist yan, na straight from hell yung tinuturo. Hindi porket sinabi ng isang tao na I'm a servant of God, totoo na agad yun. That's why it's important for you to read the Bible. Kasi nandun yung katotohanan. So, paano mo malalaman kung totoo o hindi yung sinasabi ng isang tao kung in the first place, hindi mo alam yung katotohanan? The devil only comes to kill, steal, and destroy. And ang description ng Bible kay Satan is, he is the father of lies. There is no truth in him. So sa mga ganitong turo, there's no truth in it. Straight from hell, obviously from Satan. Ingat kayo mga kapatid, Jesus is the way, the only way to the Father in heaven, while Satan is the way to hell. Jesus is the truth, while Satan, he is the father of lies. There is no truth in him. Jesus is the life, while Satan, he wants you to end up in hell. Jesus wants to save you. Amen?